First of all, na nagpapasalamat po ako sa security department. Tinanong dun sa contractor dun kung sino yon. So na ayan, ang kwento po is nung napulot niya. Thanks God na isoli po sa atin. 50 mil, lalo ba yun? Lalagyan na po ng kawayan sila Kuya Mig. Yun o, ito yung kanyang kotso. Kenny. Or hindi synthetic yung sa gabaldon yung cladding na yan. Hindi lang po sila dito, maliban lang kung meron pong maiiwan and then mag-straight. Nagsisol na po. Taga-talugtog po sila, so hindi sila uwi. Ikaw, muli ka, hara. Pwede ka pa umili yun. Maglalaro ka sa baso. Good morning. Another day, another build. Ayan, shoutout po kay Boss Cesar Villaflor. Shoutout. Dito tayo nag-overnight sa Olongapo project. Time check. 7. 7 na. So starting po namin 7 to Monday to Friday 7 to 5. Ayan, 7 to 5 and then Saturday 7 to 12. Half day lang po sila pagka sa Saturday. Gawa ng yung pong 7 to 5 from Monday to Friday, isang oras po yung ano nun. Isang oras po yung sobra doon. So yun yung bayad sa Saturday. Ayan, yun o. Tapos na-install na po namin to, yung mga ilaw dito. Ayan, pala yung ilaw na lang dito isa yung sa may dining table. Ayan, maliwanag. Maliwanag siya. Pero simple lang, napakalinis tingnan. Simpleng design ng ceiling, walang cove light. And tapos dual light, pin light, yung pong nilagay namin dito. And then sa center, nasa owner na po kung anong gusto nilang ilagay dyan, kung ceiling fan or yung chandelier. Ayan. Pero naman pong pinatibay naman po namin yung sentro na yon. So kahit na ceiling fan po ilagay dyan, uubra. Walang cove light. Yan, pagka sa cove light mga boss, hindi po advisable sa labas yung mga cove design. Dahil yung cove design na yan, yun po yung binabahay ng mga ibon. For example, dito sa ports o sa mga garahe, hindi po advisable yung cove. Kaya dito sa project is more on PVC ceiling ang nilagay po namin, and then plain, flat lang. Napakaganda naman yung tingnan. So yan, paalis na rin tayo. Didiretso po ako yan sa Lubao project. And ang napapanood po nyo is sa Alcala. Ongoing na yung mga pagano nila, pagtayo nila ng mga poste. Meron na silang nakatayo. So binubusan na po nila. Ayan mga boss, nandito na po tayo. Dito po sa Lubao, Pampanga. Lubao project. Time check, alas 8:17. Ayan mga boss, nag-usap po kami ni Kuya Ed. Ayun,
dito sa kanyang pinapagawang retirement house. Yan, shoutout din kay Ate Ellie. Ayan mga boss, halos makompleto na. Makompleto na po yung natural stone cladding. Ayan. Napaka ano niya, napaka yayamanin niyang tingnan. Ayan, hindi siya peke or hindi synthetic yung cladding, talagang natural na bato. Tapos may history pa dahil nasama natin sa vlog ito, which is kinuha pa natin yan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ayan, sinadya po natin sa Gabaldon yung cladding na yan dyan. Ayan, no? Sobra pa. Ayan, so sobra dito mga boss, baka kasi yung perimeter fence na design ni architect, baka po may ganong design na stone cladding. Kaya yan, okay lang kahit sumobra. Ayan na. So yun, tulad ng sabi ko kanina, half day lang po sila dito. Maliban lang kung meron pong maiiwan and then mag-straight. Kung mag-straight po sila, for example, half day lang kami, mag-straight sila from 1 to 5. So meron pa silang half day. So kaya minsan yung pong yung mga payroll namin, kadalasan meron pong 7.5 days, which is 7 days lang yung 1 week. So bakit meron pang kalahati? Yan po yung nagiging half day yung Sabado. And then magtatrabaho sila bukas from 7 to 4, 7 AM to 4 PM. Ayun na, update. Dali lang. Nilalagay na po ni Master Nante yung mga hagdanan, dahil sa Lunes naman nilalagay na daw ni Artem yung pong salamin dito. Uwi ka, Nyok? Hindi ka uwi? Bakit hindi ka uwi? Nag-change oil ka na? Nag-change oil na pala pare, may change oil na eh. Pagka malapot na yung langis, kailangan talaga yung change oil. Ikaw, di ba malapot langis mo? Ayun na. Taga-talugtog po sila, so hindi sila uwi. Ikaw, muli ka, hara. Masang ka pala ako. Umayang hapon. Bakit di ka pa uwi ngayon? Nilaban tayo mamaya, maglalaro ka. Maglalaro ka sa baso. Maglalaro ako sa bote. Ayun, pagka natapos po dito. Tapos nalagay yung chandelier dyan. Tsaka sa may staircase, meron din po dyan. Yung yayamanin to. Dito naman halos konti-konti na lang po. Iniintay ko lang ma-install yung sliding door dito. Baka Monday daw. Ito na yung ano. Ito na yung CR. So yun yung shower area. Three-way. Ito pong ilaw na to. Pwedeng patayin dito, ay pwedeng buksan dito. Pwedeng patayin doon. Matawag po sa atin si Kuya Ray. Okay na po. Na ano ko na rin yung kanilang sahod. Anong nga ni Reynan? So sa ano naman tayo mga boss, sa San Fernando, sa modern bahay kubo. Umulan pa naman. Umulan pa naman na. Ayan na mga boss, nandito naman po tayo sa San Fernando modern bahay kubo. Silipin natin kung nakapaglatag na po sila ng yero. Ayan na mga boss, sa San Fernando. Ayan na po, nakapaglatag na sila ng yero. Medyo mahirap lang ilatag gawa ng, siyempre mayroong pawid dyan. Pagka na-test screw naman yan, dun po siya papatag. Nakaano pa lang to, alas dito pa lang yung kanyang pinaka-test screw. Ayan na. And then nandito na rin po yung kapatid ni Kuya Mix na nag-install ng kawayan. Ayan siya oh. Ayan rin yung kanyang sandalan.
Agdanan na lang dito. Susunod na namin yung pagtapos ng bubong. Ito yung kanyang pinakaupuan. Napakalapad, pwede po makaiga dito. And then, na-install na rin pala dito yung ano, XM board. So ito, ang area na to mga boss, ilalatagan po ng ano to, ng tiles. Yan, hanggang doon sa may kitchen. Ito dining. Tapos yung CR, ito na okay na pala nila yung CR. Ayan, bali CR dito 4 feet by 8 feet. Ang luwang niya. Isang ano na to, isang talagang literal na isang bahay po ito. Ayun, oh. Napakaluwang niya. 2 bedroom and then dalawang toilet and bath, isa rito, isa ron. Ayun, ilagay na rin pala yun dito mga boss. Halos sa text screw na lang yun. Then yung pong kanyang ridge roll or palupo. And then yung kanyang flashing dito. So yan, ganda na. Pag nakompleto pa po yung kawain dito, yan nilalagay na po nila ano, ang kapatid po ni Kuya Migs. Yan, kung gusto niyo pong magpasadyan ng magpasadyan ang kubo, pwede niyo po silang kontakin. Gusto nyo magpagawa ng ganito, for example, kayo nang gagawa ng framing, and then ipapalagay nyo ng kawayan, tapos papalagay nyo ng upuan dyan. So pwede po silang kontakin. Taka yung paglagay ng pawid. Ayan, half day lang po. Sila kuya, may iwan po rito. Nagtatrabaho para sila hanggang mamaya. Yung mga tropa, half day lang po sila. Half day. Ito na lang yung nakaka-distract dito. Tsaka itong mangga sana. Maaari maputol pa yung sanga na yun, no? Para medyo lumitaw po itong kagandahan nito. Lalo na pagka nalagay na yung mga cladding dyan, yung kamakan, and then yung nakompleto itong kawayan. Ay, ang ganda nito. Ang gandang tirahan. Lalo na sana kung mga boss, kung itong ganitong klaseng bahay nasa gitna ng bukid. O nasa gitna ng bukid dyan, no? Ganda, no? Ayan na mga boss, nandito po tayo sa Wilcon Depot, dito po sa Mexico. Bali kahapon tumawag po sa akin yung security department dito. Nag-conduct daw po sila ng nag-conduct sila ng investigation doon po sa akin nawawala. From pagpasok ko daw, inano nila talagang tawag dito, sinubaybayan nila moment to moment na kung saan po ako pumunta. Talagang sinubaybayan po nila hanggang sa paglabas ko. Nung paglabas ko, suot ko pa raw, and then hanggang marating po ako dito sa may sasakyan na may daladala akong yung cart kung saan naka po yung binili ko doon. Ayan, naano po nila, nakuha nila sa CCTV.
And then hanggang sa pagsakay ko nung items na binili ko. Ayan, tapos po ayun, nalaglag po dito sa may part ng sasakyan. Ayan, na-trace nila kung sino po yung nakapulot. Ang nakapulot daw mga boss, construction worker. Tatrabaho daw siya sa likod dito sa may ginagawa nila sa side ng Wilcon. So yun, nila, nakilala nila yung tao. So parang may pag-asa pong maibabalik yung aking bracelet. So hopefully sana maibalik. So mamaya tatawagin tayo ng security department dahil pinatawag po nila yung tao, yung po nakapulot. Ayan, antabayanan ko lang po yung tawag nila bago ako umuwi. Sabi naman po nung head nila is may pag-asa daw. May pag-asa po may babalik yung aking bracelet. Ay, sana nga po may balik. Balik po sana. Ayan na mga boss, tumawag na po yung security department dito sa Wilcon. So pinapabalik tayo dito. Sana mayroong magandang balita. Ayan na mga boss, balitaan ko kayo mga boss kung kung ano pong nila. Alright. A few moments later. So ayan na mga boss, nasoli po yung ating gold. Yan, ito po yung aking nawawala. So mamaya ikukwento ko po yung buong detalye ng paano po nasoli ito. Buong kwento. So sa farm na lang. Thank you Lord. Sa kay Boss Toyo ko po binili to. Kasama ko pa si Paul doon. So ayan, ayos. Ayan mga boss, nandito na po tayo. Ito po yung bracelet ko na nalaglag. So mamaya pag-uusapan natin yung kwento nito, paano po siya naisoli. Ayan, bago yun, update muna tayo dito. Ayan mga boss, halos na kompleto na. Kompleto na po yung cladding sa labas. Ayan wow, ang ganda. Ang ganda na So ano na lang talaga, PVC ceiling sa ibaba, and then tiles. Ayan na siya. Sunday po tayo bukas, so baka extra. Hindi, may pasok bukas. Gagawa kami dyan. Wala akong pasok bukas. Ano ba yun? Day off ko. Thanks God na isoli po sa atin. 50 mil, ano ba yun? Muna lang sa akin para hindi may katerno ito siksi ko. Oo ba? Selo. Thanks God. Nandito pa po yung ating investment. Tara, kwento ko sa inyo yung kwento po nito para maisoli. Ayan mga boss, first of all nagpapasalamat po ako sa security department ng Wilcon, Mexico, Pampanga. Ayan, una sa lahat kay Sir Prince. Ayan, maraming salamat. Siya po yung nag-imbestiga dun sa footage ng camera sa Wilcon. Ayan, saan ba tayo mag-umpisa? To make the story short, so doon po kung saan nalaglag po siya, hindi sa loob ng Wilcon, sa may parking area. Ayan, kung saan nung pong time na sinasakay ko po yung aking materials na binili, pagkuha ko doon sa cart, so baka po sumabit siya. Ayun, doon po nalaglag. Tapos inobserbahan nila nung pagalis ko, tapos dumaan po ito nakapulot. Ito po nakapulot, nagtatrabaho po sa Wilcon, pero hindi po siya empleyado ng Wilcon. Bale subcontract sila, meron silang ginagawa sa loob ng Wilcon. Ayan, nakilala ko po siya sa CCTV, and then tinanong dun sa contractor dun kung sino yon. So na-identify naman po yung tao. Ang nakapulot po is taga po siya, taga Tarlac, taga Hero na Tarlac. Ayan, ang kwento po is nung napulot niya, sinubukan po niyang isanla. Hindi natin pa babanggitin yung sanlaan na pinuntahan niya. Ayan, sinasanlaan niya ng sagad. Siguro yung sagad nito nasa may 30 mil yata yung sagad na sanla. Hindi po nila tinanggap dahil kwento nung salaysay nung kanina, kasi nandun din po sila
siya na nakausap din namin sa barangay po sa Lagundi. Doon po kami nagharap-harap. So yung salaysay niya, hindi nila tinanggap yung sanla dahil sigurado po hindi niya matutubos. Tapos binebenta na lang daw niya. So hindi po si bumibili ng meron yung sanlaan. So ginano na lang siya. Nirecommend na tao na pwedeng bumili. Yan. So binili po. Binenta po siya ng 44,700 ang bili po nung bumili dun sa aking bracelet. Yan, 44,700 ang presyo niya. Actually mura po yun kasi binili po to nasa 48,000 that time. Nasa ano pa lang po yung gramo nun, nasa 4K, 4,000 pa na yung gram. So nasa 48,000 na po nang binili kong brand new. So ngayon halos nasa 5,000 mahigit na po yata yung gramo. Ayun, nung pong nabenta na. So itong nakapulot umuwi daw po ng Tarlac. So hindi na siya pumasok, hindi na siya nagtrabaho that time. Or parang kwento mo kasi ng engineer na humawak sa kanya, parang nagano na siya, parang nagpaalam na hindi na siya papasok. So yun, na-trace nila, tinawagan nila, na-confirm siya yung nakapulot, and then pinaamin, yun nga talagang binenta niya, and then tinuro niya kung saan niya binenta, and na-trace naman po yung pinagbentahan. So yun, nag-usap-usap po. So inimbestigahan po nung security department ng Wilcon. So yun, napagharap-harap po kami. Yung pong nakapulot pala hindi humarap dahil nasa Tarlac po. Hindi na daw po siya na-contact kanina dahil nung time na iniimbestiga, nakakontak pa. Natitirang pera na lang daw sa kanya, isa nasa 30,000 na lang, nagastos na niya yung iba. So yun, napag-usapan nila nung pong company na yung company kung saan po nagtatrabaho yung nakapulot tsaka itong bumili. Magtutulungan silang dalawa para makuha yung nalalabibang pera, and then yung kulang babayaran yata ng company, tapos ikakaltas na lang dun sa, hindi ko alam kung sa salary ng nakapulot. So yun, naibalik po sa atin. Yan, syempre nagbigay po ako ng reward dun sa nakapulot tsaka dun sa security. Yan, lang naman, pang-pakswel lang kasi kung di po dahil sa tulong nila, lalo na sa security, sa Wilcon, hindi po may babalik. Hindi po talaga, wala. Actually, nung time na talagang nung hinahanap ko, parang nawalan na akong pag-asa na pinagano ko na. Talagang inano ko na talagang wala na. Hindi na talaga may babalik. So sa awa ng Diyos, naibalik po siya. Ayan, ito na. So maraming salamat din po pala sa mga nag-comment na dapat pagka nasa trabaho magsuot ng ganitong alahas. Okay lang yung ganito. Ito po lang po ito, silver. So okay lang po yung ganito. Pero itong gold, at least lang to. Pagka may question lang, sa bahay lang kasi po ito investment. So ayun mga boss, yun po yung kwento. Yun po yung kwento nitong aking nawalang bracelet. So ayan, bago natin tapusin itong video, silipin muna natin yung mga ganap dito. Ayan, okay na. Tapos naiibang na rin po yung mga ayan, yung water closet, drain, and then shower drain. Tapos meron na rin abang dito, puputasan na lang yung sa may vanity. Bale, magiging na po yun back to back na yun. Ayun na rin, ayan. Shower drain, tapos dito may drain din po dito dahil mayroon pong subukalo dun. Lalagyan ko po ng shower enclosure yan, so wala na drain dito. Pagka kasi nagkatubig dito, wala lalabasan, so wala talaga may drain. At least dalawa po yung drain pagka may subukalo. So ayan, tapos ito yung sa vanity. Expose na lang po yan, hindi naman po na pakikita naman yan pagka may cabinet na dyan or lavatory. Water supply, okay na. So yun. Then bukas, baka po magtrabaho bukas dito. Ipapasingit ko to habang samantalayin natin yung panahon. So ayun na mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Ayan, kita-kita po tayo bukas. Another day, another build.